Tahasang nagsalita si dating Ako Bicol Rep. Zaldico na nag-utos di umano si Pangulong Bongbong Marcos na mag-insert ng 100 na bilyong piso sa 2025 national budget. Sa isang video na inilabas ni Ko sa kanyang social media account, tahasan niyang sinabi ang tungkol sa planong insertion. Nagsimula ito noong tumawag si DBM Sec Amena Pangandaman sa akin noong nagumpisa ang BICAM process last year 2024. Ang sabi niya katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion pesos worth of project sa BICAM, saad ni Ko. Sinabi pa ni Sec Amena, "You can confirm with Usec Adrian Berzamin dahil magkasama sila ni Pangulong BBM noong araw na yon." Tinawagan ko po agad si Usec Adrian Berzamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion pesos during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po, dagdag pa ng dating kongresista. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at ni-report ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion pesos worth projects at sinabi niya sa akin what a president wants gets. After ng ilang araw, nagset po ng meeting si Sec Amena Pangandaman at Usec Adrian Berzamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang, at nandoon din po si Usec Jojo Cadiz, kwento pa niya. During the meeting, binigay po ni Usec Adrian Berzamin ang listahan ng 100 billion pesos worth. Tinanong ko po si Usec Adrian kung saan galing ang listahan, ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Noong sinabi po ni Usec Adrian Berzamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami, right after the elections May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin at ni PBBM habang pauwi pabalik ng Pilipinas hinabol ng PSG ang brown leather bag at sinabi ni PBBM, may one na lahat wag lang ang brown leather bag, ayon pa kay Ko. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw ay informed sina dating Speaker Martin Romualdez Sec Amena Pangandaman Usec Adrian Berzamin and Usec Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion pesos lang ang ipasok sa program funds dahil sa sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Yung balance na 50 billion pesos ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Amena at sinabing ang mensahe ng Pangulo, ipasok nyo yan dahil ipinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari ay hindi pwede mabali, giit pa ni Ko. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo, at ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako, kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat ng binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Amena Pangandaman. Bukod dito, isiniwalat din ni Ko na si Romualdez umano ang nag-utos sa kanya na manatili sa ibang bansa at huwag bumalik ng Pilipinas.